Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito po ang latest na balita mga kabunyog. Isa na naman nakatibayan laban kay Kibuloy na totoo ang mga aligasyon na pinupukol sa kanya. Dito po kasi sa sinagawang pag-raid kay Kibuloy kahapon. Hindi man nila matagpuan hanggang ngayon si Kibuloy, pero meron silang mga naligtas sa kamay ng bulaang pastor na ito. Panoorin po natin ang mga kapamilya ng mga naligtas sa kamay ni Kibuloy. Ito po ang kanilang salaysay. Ang nagaganap na press conference ng PNP Regional Office 11 sa Davao kaugnay nga po ng kanilang operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Kahapon ito nangyari upang hanapin nga po at isilbi ang arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy. Panoorin po natin ito. Sa kabila naman po ito naman po yung anak. Likewise, on the same morning of August 25, 2024, a daughter from Bisayap, North Cotabato, requested police assistance to rescue her 52-year-old mother inside the KOJC compound. Allegedly, her mother was recruited and brainwashed by members of KOJC that she never returned home to her children in Mitsayap after being confined inside the KOJC compound. They were told that her mother has been suffering from pain for her feet and has difficulty in walking, which prompted her daughter to seek for assistance and rescue her mother. Debriefing rin po sa DSWD po natin. So, if you want to have any question, ito po yung parehong the parents and yung anak po ng mga victims po natin. So, ito po yung kaya po ako nandito sa Davao to overlook po yung alleged trafficking in person. Before you ask the question, kindly introduce yourselves and your network. Okay po. Okay. Any statement from the parents? Ano yung gusto niyong sabihin? Paano nyo nakita yung anak nyo? Anong nangyari sa anak nyo? Paano nawala? Ang nanay ko siya nag-work as sa upload ng parents. Yung nanay po nag-work po as OFW, ang naiwan lang po yung tatay. So, maybe we can ask po yung tatay. At yung nanay, para malaman nyo, dito lang kauwi na ng August 13 at hindi niya natagpuan yung anak niya, kaya po pumunta dito sa Davao. Hello. Bali po, pagpunta po namin dito, ang gusto lang po talaga namin, makuha yung anak namin, mapauwi. Kasi nag-aalala kami, kasi nung simula nung napasama siya dyan sa may Kingdom of Christ, bila na siya makakontak sa amin. Hindi malang dapat kada week, kundi every 3 months, o kaya 1 year bago siya nakakakontak. Tapos, pakontak man namin siya, may kasama siya laging yung taga-member din na parang sa kanya, nagbe-briefing kung ano sasabihin niya. Kaya parang medyo nag-aalala kami. Ang pagpunta pa niyang ng Cebu, talagang wala siyang paalam. Bigla lang siyang nirecruit nung taga-Yorente sa amin doon sa may Eastern Samar. Huli na nung sinabi na nasa Cebu na siya. Kasi alam namin, nagtatrabaho lang talaga siya doon sa may bakery. Kasi siya parang nag-working student. Tapos lang kasi niya ng K-12. Pero yung nangyari pong raid, hindi po namin kasi alam talaga namin yun kasi nakabook na kami ng flight talaga dito. Kagabi lang kami dumating, 11. Galing pa kami Eastern Samar. Kaya nagulat kami nung nag-raid, kala namin, hindi na namin makuha yung bata. Kaya nagpatulong talaga kami sa DSWD, sa police station. Pero bago kami pumunta rito, nakipag-ugnayan na kami dun sa namin, barangay, saka sa police station, na i-follow up kami rito para ma-assist kami. Yun lang po yung namin. Wala po kami alam doon sa mga raid. Kaya ngayon, salamat na nakuha na namin anak namin kanina. Yun lang po. Balik ko, itong second attempt ko na to nakunin ng mama ko. Bali last month,
Nag-try ako na kunin siya, bale, 6 hours ako nag-antay doon sa gate nila para lang makausap ng mama ko. Then, may raid na nangyari kahapon. Then, nakita ko sa post ng friend ko, then kinontak ko siya kung kumusta yung mama ko, ganito. At sabi niya sa akin, kunin mo lang mama mo. Pero yung time na wala din ako pera. So, naghanap ako ng way na makahiram ako ng pera para lang makuha ang mama ko. Then, mga around 8 o'clock ako nakarating ng Davao City. Then, after nun, diretso na ako sa compound. Trinay ko talaga na ma-reach out yung mga kasamahan niya doon para makapalabas ang mama ko. And luckily, nakuha ko ang number ng kanyang minister. Then yun, tinawagan ko siya. Nasabi ko, Sir, pwede mo sabihan ng mama ko dito sa labas. Kasi ibigay ko yung cellphone niya. But, alibay ko lang din yun siya para makausap ko ang mama ko personally. But, sabi niya sa akin, hindi ako nakalis dito sa pwesto ko. Bali, naka-guard ako dito. Yun sabi niya, hindi ko alam saan ang mama mo kasi ang compound is malaki, hindi ko nakita. Then yun. Then around 1 o'clock, nag-text ako sa kanya na, Sir, i-charge ko na lang akong cellphone. Also may alibay din para hindi ko na siya mabalik, hindi ko ibigay yung phone sa minister niya. Then yun. Dala ko na yung phone. Then, may naka-advise sa akin na better, para makuha mo talaga mama mo, punta ka sa police station, dun sa Saksa po. Then yun nanid ko din sila ma'am and sir. Nag-abot kami doon. Then yun na po. Lahat ng mga calls and text ko, ni isang reply wala from the minister nila. So yun. Then also, may friend din si mama na nagsabi na ang mama mo, yung may sakit na sa paa, yung nahirapan na maglakad. So yun na, din ako kasi pag malakas sa mama ko, sa kanila pag may sakit, balik sa amin, parang ganyan. Masakit sa part namin na family na kung okay ang mama ko dyan sa inyo, 10 years o 11 years na siya nagsisipri. Tapos ito lang yung favor ko sa inyo, ipakausap mo ako sa mama ko kasi gusto ko siya kunin. Kasi mama ko siya, kahit galit ako sa kanya, pero mama ko rin siya. Ayun, masakit lang sa part ko na, yung parang mas may karapatan kayo kaysa sa amin na pamilya. Yung parang ganun po. Kaya yun, thankful ako kasi at last, at the second attempt ko, nakuha ko na talaga mama ko po. Yun po, salamat. Bali po, ito po yung conversation ng anak ko doon sa Evelyn. Last year pa po nila na conversation to. Ang sabi po dito ng anak ko, gusto ko na po sana makabalik sa Eastern Samar. Matagal ko na po sana gustong bumalik kasi di pa po ako nakapag-desisyon na maiwan yung magulang at mga kapatid ko. Kasi sabi nyo, 3 months lang ako dito. Akala ko po makakabalik po ako agad. Hindi po pala. Kaya hanggang ngayon, di ko po maiwasan na hindi po sila maalala. Sige na po ate, sabi, pauwiin nyo na po ako ate, hindi na po ako mawawala sa paggawa ng kalooban ng Ama through the Son. Ang nais ko lang po sana mabigyan po ako ng pagkakataon na makasama po yung magulang at mga kapatid ko at ipinapangako ko po sana dakilang through the Son na babalik po ako ng kusa at hindi po na sa pilitan sa pamamagitan po ng malaking pag-ibig ng Ama at pagbabalik po ako makasama po pati mga magulang at kapatid ko po ate.
Ayaw ko po maiwan, ate. Gusto ko rin po sana makasama ang anak hanggang sa katapusan na hindi po man lang yayari kasi hindi po kasi. Natutunghayan po natin yung press con kasalukuyan ng PNP doon po sa Regional Office 11 ng Davao dahil kahapon po nagsimula yung pagsisilbi ng arrest warrant at paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pa doon mismo sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Magpahanggang ngayon po hindi pa po natatapos yung paghahanap nga po sa compound ng KOJC at yung natunghayan po natin kanina ay nagpapatuloy pa rin po hanggang mamaya kasabay na rin po nung pagsisilbi ng arrest warrant at search ng PNP Regional Office 11 sa Davao. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.